Sir, paki-inform nga po kami kailan nga po yung eksaktong petsa sa September ipapatupad ito pong pagtataas ng terminal fee? Yes, magtataas tayo ng terminal fee sa September 14. Kung di ako nagkakamali, tama yung date, September 14 yung first year anniversary ng pagpa-privatize ng airport. Okay, pero sir, syempre ang karaniwang nasa isip po ng mga passenger dyan sa airport magtataas ng terminal fee, para saan po ba ito? Yan unang-una sa kasunduan nung nung nag-privatize, nakasama sa annex yan na kasunduan na magtataas sila ng terminal fee from 550 to 950 after 1 year mula nung nag-take over sila. Alam ko ang sasagot ng mga tao para saan ba nga at saka ano ba mga nagagawa. Actually, marami na nagagawa. Kung enumerate ko yan, baka hindi lang tayo abutin ng 30 minutes. Yung pagtaas na yan ay nararapat na kasi unang-una matagal nang hindi nagtataas ang terminal fee natin at nangangailangan din. Ang kailangan tulungan din yung ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Office of Transport Security. At pangalawa, maraming ginagastos ngayon ang NNIC para sa ating pagpapaganda ng ating paliparan. Kaya kung enumerate ko nga yan, unang-una, kung napapansin ng mga tao, or maaari hindi pa napapansin sapagkat mag-iisang taon pa lang sila nung nagsimula sila, ay yung mga ginagawa sa loob ng terminal, mga naayos na sa Terminal 1, sa Terminal 2 and 3, particularly Terminal 1 and Terminal 3, yung dalawang international airports terminals natin. Pangatlo, marami nang naidagdag na itutulong kasi hindi lang siguro nalalaman ng maraming tao ang mga nagagawa na ng ating private group, ang NNIC, the New NAIA Infra Corporation. Unang-una sa lahat, kung may time pa, just tell me when you want to ask any questions. Bago pa kami nag-turn over nung September 14, 2024, nagpirmahan pa kami ng agreement with the government, ang San Miguel, which they call themselves the New NAIA Infra Corporation, noong March 18, 2024 because they won the bid, Tapos, kasama sa bid na yan, may mga annexes yan na eventually magtataas ng mga rates kasi yan ay kasama sa mga napag-agreean natin sa kanila na pumirma naman sila. Ito naman mga rates na ito ay dumaan sa kabinete. Ito, in-approve nila yung tinatawag nating Administrative Order number 1 na revised. That was revised, I believe, na-umpisa niya year 2000 pa yata kung di ako nagkakamali. Na-revise yan noong September 4. Ang kabinete po ang nag-revise yan. Pero sir, base po dun sa nilagdaan po ninyo na agreement with NNIC, tuwing kailan po kailangang i-review para magkaroon ng adjustment sa terminal fee? Ang pagkakaalam ko, mag-review ulit yan after mga 5 years, yung terminal fee. Pero may pero dyan, yung kasalukuyan, in fact, katotohanan yan, bago pa nag-turn over ang airport, tinurn over natin sa NNIC, nung last year, if you remember, nung July, nagsimula na kagad ang NNIC na magtrabaho sa airport without even the formal turnover. In fact, one of those na talagang medyo maganda na ginawa ng NNIC ay pinaganda nila ng todo yung ating OFW lounge kasi yun ang instruksyon ng ating mahal na Pangulo at pinagpatuloy at pinatapos kagad niya nung July pa last year. Yun ay isang lounge na naka-locate sa Terminal 3 at yun ay libre sa mga OFW natin. Pagkatapos nung napaupo na si Secretary Vince Dizon, ating mahal na Secretary ng Transport, at saka NNIC ay pinilit nila at pinapabol nila ang Manila International Airport na gumawa pa ng isang special lane
immigration at saka security counter na for OFWs na ginagamit na. Ito ay tinapos namin nung mga February this year, no? So, kung mapapansin nyo sa Terminal 3, may magandang lounge doon na ginawa ng NNIC. Tapos pinagtulungan namin na merong annex ng immigration na tuloy-tuloy yung ating OFW. Ilang metro lang mula doon sa lounge, no? Yun yung security check nila, final security check. Yun na rin yung immigration, nandoon na. Tapos yun na yung boarding gate. Ganon kabilis. At katabi nun yung government services counters, marami yun. Ngayon, aside from that, that's only part of Terminal 3. Yung isa pang OFW na naginawa na nung pag-upo ko nung January of 2024, no, or about that time, no. Tapos na yung Terminal 1, pero mas pinaganda ngayon ng NNIC. Yun ay i-turn over pa lang, mas maluwag sa Terminal 1. Yun isa sa pinakamagandang mga unang-unang mga instruksyon ng ating mahal na Pangulo at ang ating Secretary ng Transport sapagkat prioritize ng Pangulo yung ating OFW. Pangalawa, noong nagpunta si President natin, mahal na Presidente, dinalaw niya, ipinakita ng NNIC, may sleeping quarters na ngayon, doon libre para sa OFW. So if you arrive there 6 hours prior to your departure time, pwede ka pang matulog doon ng libre, separate ang female at male. Merong kwarto doon na tulugan na good for 12 ang female, good for 12 din ang male. May sariling shower yun, may massage pa doon, ano? So Sir, lahat yun, talagang binigay nila. That's only one, no? Opo. Only one.